Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating itatampok ngayon ay ang movie na Mercenaries. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Paki-like naman ang videong ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Elise, na anak ng US President, at makikita itong papunta sa isang charity visit sa Kazakhstan. Habang nasa daan, biglang huminto ang convoy ni Elise dahil may humarang na sasakyan sa harap nila. Nang maramdaman ng kanyang mga gwardya na may problema, bumaba ang isa sa mga ito upang tingnan ang sitwasyon. Paglabas nito ng sasakyan ay agad siyang pinabagsak ng lalaki. Pagkatapos nito, isang grupo ng mga rebelde ang sumalakay sa kanila. Sa gitna ng labanan, tumakas si Elise papuntang kagubatan, kung saan nakita siya ng pinuno ng grupong rebelde, na isang babaeng nagngangalang Ulrika. Sa ibang lugar, sa opisina ng CIA, ang agent na si Mona Kendall, ay pinadalhan ng mga larawan ng pagdukot kay Elise pati na rin ang isang video. Sa pamamagitan ng video, ipinarating ni Ulrika ang kanyang kahilingan sa US President na gawin siyang presidente ng Kazakhstan kapalit ng kalayaan ng kanyang anak. Nagbanta rin ito na kung maglalakas loob ang Amerika na magpadala ng tropa sa Kazakhstan, hindi ito magdadalawang isip na patayin si Elise. Ipinaliwanag naman ni Bobby, isa sa mga kawani ng CIA ang profile ni Ulrika, na siya ay isang babaeng veterano pagdating sa larangan ng digmaan kasama ang kanyang pinagkakatiwalaan na si Gregory. Si Ulrika ay kilala bilang rebelde laban sa pamahalaan ng Kazakhstan. Maliban kay Gregory, ayaw talaga ni Ulrika sa mga lalaki, kaya nakaisip ang grupo ng pinakamagandang plano para iligtas si Elise. Ito ay ang magpadala ng mga undercover na babae. Dahil dito gumawa si Mona ng listahan ng mga babaeng magsasagawa ng misyon, at ang lahat ng gagamitin nilang tao para dito ay kilala bilang mga mapanganib na babae. Isa-isa nila itong kinuha sa kanilang mga kulungan. Makalipas ang ilang oras, tinipon ni Mona ang 4 na piling preso sa isang silid. Sinimulan niyang ipakilala ang mga babaeng preso sa isa't isa. Una, ipinakilala niya si Mei Lin, isang expert sa paggawa ng bomba. Pagkatapos ay si Kat Morgan, na isang dating sniper mula sa US Navy. Sumunod, si Cassandra Clay, dating Special Commander Force. At ang huli ay si Raven, isang kinakatakutang assassin. Pagkatapos ay nagbigay si Mona ng briefing sa kanilang misyon na magaganap ng walang tulong na manggagaling sa military force, at itinalaga si Clay bilang pinuno ng pangkat. Kapag natapos nila ang misyon, lahat sila ay makakalabas na sa kulungan at magkakaroon ng permanenteng kalayaan. Tinanong ni Clay kung kailan sila pupunta sa misyon. Lingid sa kanilang kaalaman, nakasakay na sila sa isang military plane patungong Kazakhstan. Pagdating doon, kumpleto na sila sa gamit at damit bilang pamalit sa kanilang unipormeng pangpreso. Pagkatapos ay ibinigay na rin ang mga sandata na kanilang gagamitin. Upang maiwasan naman ang pagtakas ng mga ito ay isang GPS chip ang ipinasok sa kanilang mga katawan. Pagkatapos nilang magpalit ng kasuotan at handa na sila sa kanilang misyon, maya-maya pa ay dumating ang isang sasakyan na kanilang gagamitin, at sinamahan sila ng isang driver na taga roon. Habang nasa daan, ang kanilang sasakyan ay hinarang ng mga rebelding puwersa ni Ulrika. Sa kasamaang palad, kahit pamilyar na ang driver sa kanila ay iginiit ng isa sa mga tropa na tignan pa rin ang laman ng sasakyan at nang makitang babae ang mga pasahero, natipuhan ng pinuno ng squad ang isa sa mga ito at nais nitong makipa-tiktok sa kanya. Pagkatapos ay pinili niya si Clay, dahil dito ay hindi pumayag si Clay at agad niya itong inatake, at bilang resulta, nagkaroon ng palitan ng putok sa magkabilang panig. Hindi nagtagal at napatumba ng 4 na babae ang patrol squad, maging ang isa sa mga nagpapatrol na nagtangkang tumakas ay hindi nakaligtas. Binaril siya ni Kat mula sa malayo kaya bumkunana bagsak ang target. Pagkatapos ng sagupaan ay tinawagan ni Clay si Mona para iulat na namatay ang driver at nasira ang kanilang sasakyan. Pinilit pa rin sila ni Mona na ipagpatuloy ang misyon sa kabila ng mga nangyari, kaya kinailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nakarating sila sa isang napakatahimik na village. Doon, nakilala nila si Lexi, isang babaeng handang tumulong sa kanila.
Ipinaliwanag ni Lexi na ang tanging paraan upang makapasok sa base ni Ulrika, ay ang pag-hijack ng isang truck na ginagamit sa pagpuslit ng mga armas ng grupo. Walang hininging pera si Lexi para sa impormasyong ibinigay niya, ang tanging nais lamang nito ay dalhin siya sa Amerika pagkatapos magawa ang kanilang misyon. Makalipas ang eksaktong 2 oras, dumaan sa nayon ang isang truck na may dalang mga kontrabandong armas. Sa kabilang banda, naka-standby na si Clay at ang iba pa sa kani-kanilang point location. Mabilis na binaril ni Clay ang isa sa mga gulong ng truck, bago tumalon sa likod ng truck, habang si Maylin ay naatasang lumikha ng usok na nagpahinto sa sasakyan. Hindi nagtagal, nagawang madaig ng 4 na babae ang driver at ininspeksyon ang laman ng truck. Nakahanap sila ng 2 missile na ibebenta sa grupo ni Ulrika. Dito, naisip ni Clay ang ideya na magpanggap sila upang makuha ang tiwala ni Ulrika. Pagdating sa base ng kalaban, na kung saan ay isang dating kulungan, agad na nakilala ni Clay sina Ulrika at Gregory. Sa panahon ng negosasyon, binigyan ni Clay si Ulrika ng bonus, si Maylin, na tinawag niyang anak ng isang Chinese national. Sa pamamagitan ng pag-hostage kay Maylin, maaaring i-blackmail ni Ulrika ang kanyang ama para magbayad ng ransom. Masayang-masaya si Ulrika matapos malaman na babae ang kanyang business partner. Pagkatapos, inimbitahan sila ni Ulrika sa loob at nagbigay ng tip na pera kay Lexi para ihatid sila. Sa loob ng base, ang 4 na babae ay kailangang dumaan sa mga layered na pinto na gumagamit ng mga code. Nang ayain sila ni Ulrika sa isa sa mga lounge, pinainom niya si Clay at nakipagkwentuhan sa kanya, habang si Kat naman ay gumala sa base para hanapin si Elise. Sa wakas ay nahanap ni Kat ang isang silid na binabantayan ng husto ng isang gwardya. Inakit ni Kat ang guard at nilasing ito. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon si Clay na atakihin si Ulrika gamit ang isang bote ng alak. Hindi inaasahan ni Ulrika ang mabilis nitong pag-atake kaya wala siyang nagawa, at nawalan nito ng malay. Sa ibang lugar, si Raven, na naka-assign upang maghanap ng sasakyan, ay nasa isang silid sa labas ng base. Papalapit siya sa 2 miyembro ng rebelding grupo na naglalaro ng Pusoy 2, nang biglang dumating si Gregory. Nagdududang tumingin si Gregory sa pagdating ni Raven sa silid. Maingat na kinuha ni Raven ang baril na nakasuksok sa kanyang pantalon at pinaputukan ang 2 gwardya bago niya sinugod si Gregory. Nang masukol niya ang lalaki ay inalok siya ni Gregory na sumali sa kanilang grupo kung saan maaaring kumita ng malaking pera si Raven. Sa loob ng base, nagawang palayain ni Kat si Elise. Pagkatapos ay sabay-sabay na lumabas sina Kat, Elise, Clay, at Maylin upang hanapin si Raven. Sa labas, tinawag sila ni Raven, at sinabing nakahanap na ito ng sasakyan na pantakas. Gayunpaman, habang naglalakad sila patungo sa kotse, biglang inatake ni Raven si Maylin at tinutukan sila ng baril. Lumalabas na nagdesisyon si Raven na ipagkanulo sila. Samantala, si Maylin na mayroong ginawang bomba mula sa isang botones ng kanyang kamiseta, ay nagawa nitong ihagis kay Raven at ang bomba ay sumabog. Ngunit ang pagsabog ay hindi sapat upang mapatay si Raven. Kaya isang mabangis na labanan ang nangyari. Nagpalitan ng putok ang 2 kampo. Habang nagbabarilan ay nakuha ni Clay si Elise, at tumakbo sila sa rooftop kung saan ay nasukol sila ng mga kaaway. Ang tanging paraan upang makatakas ay ang tumalon pababa at sumakay sa isang truck na nakaparada sa harap ng gusali. Gayunpaman, bago tumalon si Elise, binaril na ni Ulrika si Clay, na nagpabagsak sa kanya sa truck habang naghahanda itong tumalon. Si Elise naman ay muling dinala pabalik sa base ni Ulrika. Sa kabilang banda, si Clay ay buhay pa ng mga sandaling iyon. Nang nasa gitna na ng kakahuyan ng truck, agad siyang tumalon dito. Pagkatapos ay nagtago siya sa mga sanga ng puno dahil paparating ang sasakyan ng tauhan ni Ulrika. Nakita niya ang mga ito na nagtapon ng isang bangkay ng tao. Pagkaalis nila, nilapitan ni Clay ang katawan, at nagulat siya nang makitang si Lexi iyon. Nang makita ang isang inosenteng babae na pinatay, determinado siyang gumanti. Bumalik siya sa base ni Ulrika nang mag-isa at isa-isang pinatay ang mga gwardya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isa sa mga silid kung saan bihag sina Kat at Maylin. Nakatali ang mga kamay nila habang sinasampal sila ni Ulrika. Pagkatapos noon, inutusan ni Ulrika si Gregory na bantayan sila. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng report ng pag-atake sa labas ng kanilang base. Pagkatapos ay inutos ni Gregory sa isa sa kanyang mga bodyguard na bantayan sina Kat at Maylin hanggang sa siya ay bumalik sa labas. Ipinagpatuloy ni Clay ang pag-atake ng mag-isa sa mga gwardya. Sa pamamagitan ng paggamit niya ng combat skills at mahusay na pagbaril ay napabagsak niya ang mga gwardya.
Nagawa rin niyang i-immobilize ang isang driver ng truck at inilagay ito sa likod ng manibela, habang si Clay mismo ay nagtago sa likod ng truck. Pagkalampas pa lang ng truck sa gate ay agad na tumalon si Clay. Sa kabilang banda, binaril ng mga gwardya ang driver ng truck hanggang sa mamatay. Sa loob ng base, sina Kat at Maylin na nakatali pa ay sinasamantala ng tauhan ni Gregory. Gayunpaman, nagawang atakihin ni Kat ang gwardya. Pagkatapos ay tumakas sina Kat at Maylin mula sa silid. Pagbalik ni Gregory, nagulat ito na nakatakas ang kanilang bilanggo. Walang pag-aaksaya ng oras, sinumbong niya ito kay Ulrika. Ngunit kasabay nito, isang bomba ang sumabog sa ibang bahagi ng base. Inutusan ni Ulrika si Raven na tulungan si Gregory upang mahuli ang lahat ng mga bilanggo. Sa isa sa mga silid, inatake ni Kat si Gregory at itinali siya nito. Sa kasamaang palad, nahuli ni Raven si Elise at itinutok ang baril sa kanyang leeg. Pagkatapos ay dinala nila ni Ulrika si Elise sa isang lihim na lagusan. Sa paghihinala na ang lagusan ay maaaring humantong sa isang kalapit na simbahan, inaya agad ni Maylin si Clay na puntahan ito agad. Si Clay na unang nakarating sa simbahan, ay nakita ang pagdating nina Ulrika, Raven, at Elise habang hawak ang bomb detonator. Nagbanta si Clay na pasasabugin ang simbahan. Ang akala ni Raven ay nambobola si Clay, ngunit si Ulrika ay seryoso. Tinulak niya si Elise papunta kay Clay. Pagkatapos ay tumakbo sina Clay at Elise sa isang jeep na nakaparada sa labas ng simbahan kung saan naghihintay sa kanila si Kat na bitbit si Elise. Sina Clay at ang iba pa ay nagawang makatakas mula sa base ng kalaban. Samantala, isang shootout ang naganap. Sina Kat at Clay ay nakipagpalitan ng putok sa mga tropang rebelde na humahabol sa kanilang sasakyan. Sa wakas, napatumba silang lahat ni Kat. Pagkatapos nito, tumungo sila sa isang airport, kung saan binalak nilang tumakas gamit ang Air Force plane na ninakaw ni Ulrika. Naghahanda na si Maylin sa paglipad ng eroplano nang habulin sila nina Ulrika at Raven ng isang jeep. Ilang sandali pa, tumalon si Ulrika sa eroplano. Nakita naman niyang humahabol si Raven sa tabi ng eroplano, agad namang iniliko ni Maylin ang eroplano. Ang pagmaniobra ng eroplano ay bumulaga kay Raven na sinubukang umiwas, ngunit nauwi siya sa pagbangga sa isang nakaparadang truck. Sumabog ang sasakyang minamaneho nito, at agad na namatay si Raven. Habang nasa plane cabin, paulit-ulit na binaril ni Ulrika sina Clay at Kat hanggang ang bala na mula rito ay lumusad sa cabin ng piloto, dahilan upang tamaan sa balikat si Maylin. Sinubukan ni Kat at Clay na labanan si Ulrika ngunit naubusan na sila ng armas. Inihagis si Kat sa pinto ng eroplano at kinailangan niyang bumitin para iligtas ang sarili. Ngunit sa kabutihang palad, sa wakas ay nagawa ni Clay na makabawi at natalo si Ulrika. Matapos na matagumpay na gumapang sa pintuan ng eroplano, agad na ginapos ni Kat si Ulrika sa dibdib na puno ng mga pampasabog. Ngunit pagkatapos, biglang nagmaniobra ang eroplano at nakaladkad si Ulrika. Bumagsak ito sa isang gusali, dahilan upang sumabog ang bomba sa kanyang katawan. Samantala, sa ibang eksena, nakipag-ugnayan sina Mona at Bobby sa radar center para masubaybayan nila ang kinaroroonan ng eroplano ni Elise. Hindi nagtagal, sinabi ni Bobby kay Mona na tumingala sa langit, kung saan papunta sa kanila ang umaalog-alog na eroplano ng Air Force. Sa pagtatapos ng pelikula, nagawa ni Maylin na maibaba ng maayos ang eroplano. Si Clay, Kat, Maylin, at Elise ay lumabas dito. Labis ang pasasalamat ni Elise sa tatlong asasin na babae. Nangako rin siya na sasabihin sa kanyang ama na gantimpalaan sila dahil sa ginawa nilang kabayanihan upang mailigtas siya. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.